Dipolo. Sabihin niyo kung katabi niyo, welcome sa ating service. Amen. So, huling Sunday po ng tema nating Revival, a call to possess the land. And si Pastor po ay may inumpisahang sermon serye. And sa umagang po ito ay hopefully tatapusin natin. But then, may tanong lang po ako. One day, ano po ba yung one day natin? One day. Yung, kasi yung one day, isa siya expression lalo na sa mga workers, like one day mangyayari yan. One day ito makukuha ko. One day ito ang kasagutan ng mga panalangin ko. That is our one day. And we can equate it as our promised land nung sinasabi ni Pastor na yun ang ating lupang pangako, ang ating promised land. But kung sakaling bibigyan tayo ng pagkakataon na silipin ang ating one day, gusto po ba natin yon? Gusto mo bang masilip yung one day mo? Yes. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo masilip yung one day mo? Kasi pag nasilip mo yung one day mo, kasali na rin din yung pagdadaanan mo. Hindi pwede ito lang yung one day. Kalakip na din yon yung mga obstacles, yung mga hardships, yung mga pagdadaanan, bago natin makarating yung one day. Hindi pwedeng diretso dito. Kaya nga, mayroon akong papakita ang mga pangalan. Kilala niyo si Shamwa? Si Shapat, si Igal, si Palti, si Gadiel, si Gadi, si Amiel, Jewel, Setor, at saka si Nabi. Familiar sa inyo yan? Hindi, no? Pero sila pala yung kung naalala natin, si Moses ay meron siyang itinalagang 12 espiya. There are 12 spies that were sent para tingnan yung sinasabi ng Lord na promised land. Siyempre, hindi natin sila maalala. Kasi nga, sila yung mga, later on, makakilala sila. Sila yung mga rulers. Oh, by the way, mga ruler of each tribe po ito. According po sa inuutos ng Panginoon kay Moses, mamili ka ng ruler sa bawat tribo. And mga ruler po yan. Hindi lang po yan basta-basta kinuha lang na ikaw, pumunta ka doon, mag-spiya ka doon. So, sila yon. But then, ang problema nila, hindi sila, kagaya ng sinabi ni Pastor, sige yoy, hindi sila nag-press on. Hindi sila naging strong sa kanilang faith. Hindi sila naging confident. Hindi sila naging courageous at hindi sila naging obedient sa Panginoon. That is why, kahit sila yung ipinadala, doon ang pangalan nila sa aklat, or sa Bible, or sa book na yon, ilan lang nakakilala sa kanila. Amen? Imagine, 40 days sila nandun. 40 days sila nandun. But then, ito yung report nila. Maganda ang promised land. Para praise lang, maganda ang promised land. Kaso, ang karugtong nun ay, pero, yun ang kanilang report. Espiya sila. Pagbalik nila after 40 days, tinanong sila, kumusta? Ang pag-espiya doon, maganda ang promised land. Pero, yun. Pero, may pero. Unlike kang Caleb and Joshua. Familiar na po ba sila? Medyo familiar na si Caleb and Joshua. Siyempre, sila yung kumukumpleto sa 12 spiya. And sa 12 spies, 2 lang yung halos kilala natin dahil sila lang yung may magandang report. Sila lang yung nag-press on, sila lang yung may confidence, sila lang yung may magandang sinasabi na report. Nakikita nila possibilities and potential. Kaya ang tanong ngayon, kaninong report ang susundin mo? Kaninong report ang susundin natin?
The Lord is telling us, He is using many people sa buhay natin na ni-encourage sa'yo, ginagayan. But then, meron din yung iba na pangit din yung mga sinasabi. But then, ang tanong is, whose reports are we listening to? Sabi po ng Numbers 14:7-8, ito yung report nila. The land we passed through and explored is exceedingly good. Caleb and Joshua told the people, if the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. So yan yung report nila. Sa panahon natin kasi, paramihan. Panalo sila, 10 lang ayaw. Di ba? 10 out of 12, pangit yung report. So, doon ang susundin natin. But then, gusto kong makita natin ngayon na the Lord is not looking at the numbers. He is looking at sa pusong handang sumunod sa Kanya. Kasi ang Lord sabi niya, kaya ibibigay ko yung promised land sa inyo. Yun yung sinabi ng Panginoon. Yan yung promised land for you. But then, kung tayo mismo ay ayaw makinig, or natatakot na subukan kasi nga may mga bagay na pagdadaanan, which is normal naman. Like for example, may gustong maging nurse. Siyempre, dadaan ka ng pag-aaral. Hindi pwedeng promised land mo, nurse ka na, andun ka na sa magandang hospital na gusto mo. May pagdadaanan. Sabi nga ng isang maidi ni Nikki, ang gastos pala, di ba, Nick? Ang gastos pala. Isa yon sa panghandaan. Kasi nga may promise na pagdadaan. Pleasing God through faith and obedience leads to divine blessings and promises. We must stand firm in our convictions and not compromise as God honors those who follow Him wholeheartedly. Kaya ngayong umagang ito, hayaan natin ang masalita ng Diyos ang magturo sa atin ng huling dalawang bagay. Diba? Diba sabi ni Pastor, things we need to do while waiting for God's promises. Sa ating mensaheng pinamagatan pa rin natin, keep moving forward. Diba? A revival, a call to possess the land. Huling dalawa po. Amen? So, again, whose reports are we listening to? Si Joshua and si Caleb, they recognized the goodness of the land, representing the abundance of God's promise. The land flowing with milk and honey symbolizes the spiritual abundance and prosperity that come from walking in God's will. Kasi kapag sinusunod natin yung gusto ng Panginoon, di ba, palagi natin, may mga declaration tayo nga, if God is for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? Kung ang Panginoon ay nasa atin, sino pa ang pwedeng humadlang? Amen? May mga hahadlang, but then the Lord will be with us. And that alone is an assurance of victory sa pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. So, ano po ba yung pang-anim? Things we need to do while waiting for God's promises. Handa na ba kayo? Correct po. Say, number 6. Number 6 na po. Please God. Habang nag-aantay tayo ng mga promises, nag-aantay tayo sa promise ng Panginoon or sa promised land or sa mga bagay na hinahanda ng Panginoon sa atin, dapat ay, along the way, dapat ay napiplease natin ang Panginoon. We must please God. Ano po ang sabi? Ano po ang sabi ng Numbers 14:7-8? I'm sorry. Ano po ang sabi ng Hebrews 11 verse 6? And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. I mean, tayo po ba, pag meron tayong kakilala or may bata, kunyari may bata, tapos ang bata ay masaya tayo sa ginawa ng bata. We are pleased with the
with a child sa ginawa ng bata, ano po ba ang posibleng gagawin natin sa bata? We give them reward. Di ba? We give reward to children na lalo na, ay, ang galing ng batang ito, ay, ang bait ng batang ito, na please ako sa ginawa ng batang ito. And how much more if we please God? Faith and obedience are what pleases God. Again, faith is the currency of us Christians. And this is what pleases God, leading to the fulfillment of His promises. Again, kagaya na sabi, mahimuot, mangganita sa mga bata. How much more if ang Ginoo may mahimuot sa tuwa? Amen? Caleb and Joshua demonstrated unwavering faith, which pleased God and set them apart. Hindi yung number ang hindi sa number nag-base ang Panginoon. Nag-base siya sa sa kay Caleb at sa kang Joshua na nag-demonstrate ng unwavering faith. Kasi nga, sa hindi po nakaalam, pagdating na ang promised land po, yung una, palagi kong narinig na flowing of milk and honey. Di ba ganyan? Pero, syempre, nabipicture ko, flowing of milk and honey talaga. But then, expression lang po yan. But then, kung makikita mo, may description doon na ang isang, anong pungpong sa Tagalog? Kumpol? Isang kumpol ng grapes or ubas, di ba? Isang kumpol ng grapes or ubas ay pinapasa ng dalawang tao. Di ba? So, parang, kumbaga kung picture natin, parang buko, isang bulig ng buko, but then grapes. Ganyan ka abundant yung lugar. So, and sa lugar din yun, meron ding mga malalaking mga tao. Doon natakot yung 10. Kasi nga, malalaki yung mga tao. Kapag pupunta sila doon, baka matalo sila. But then, Caleb and Joshua, ang sabi pa nga ni Caleb, pagkain natin yan. So, yun. Our faith and obedience open the door to God's blessing in our lives. Sabihin mo po katabi mo, ang faith mo ay magbubukas ng panalangin sa buhay mo. Amen? That is why, while waiting, make sure na ang Diyos ang napiplease natin. Amen? So, tiwala, manampalataya, dahil ang one day ay paparating. Amen? Amen! I don't know kung ano yung one day nyo, but then, syempre, wala tayong one day na pinapangarap natin na pangit. That is why I'm praying that the Lord will lead us to our individual promised land. Amen? Okay. So, number 7. Things we need to do while waiting for God's promises. Number 7, do not compromise. Sabihin mo katabi mo, do not compromise. Ano ba yung compromise? Ano ba yung compromise? Compromise, Usually, yung tayong mga Christians or may pananampalataya na sa Panginoon, dito tayo halos lahat pumapalya. Kasi nga, yung mga kasamahan natin, kaibigan natin, kapamilya natin, or barkada natin, ay andun pa rin sa mundo. And may mga panahon that we tend to compromise sa kanila. Kasi nga, ang rason natin is, tao lang naman ako. Nagkakamali. But then, sabi dyan sa Numbers 14 verse 24, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit. Ang ganda po ng declaration ng Panginoon sa buhay ni Caleb. Kasi po, alam ko po na ang bawat isa, lalo na po sa mga tatay at nanay na, gusto natin na ma-inherit ng mga anak natin, or mga next generation natin na yung magandang buhay.
Di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo gumagawa ng mga bagay para mayroon tayong maibigay na magandang bukas sa kanila. And look at what the Lord is telling Caleb. Sabi niya, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Binigyan din siya ng assurance ng Panginoon na ikaw at yung descendants mo makakuha, titira dyan sa promised land. Sino pong may gusto noon? Gumagawa tayo, lahat ay sinusunod natin dahil mahal natin ang Panginoon, piniplease natin ang Panginoon, at dahil hindi tayo nag-compromise sa mundo, the Lord sees it, and ang promise niya ay hindi lang hanggang sa atin, but then para pa rin sa ating mga descendants. Diba? Hindi lang para sa atin, but then kasali pa yung sa mga next generation. That is why, do not compromise, stand firm, because God honors those who stand firm in their faith, and do not compromise with worldly influences. Yan po. Caleb's different spirit reflects a heart fully committed to God, setting him apart from others who doubted. And in a world full of compromise, we are called to stand on our biblical convictions and not be swayed by the pressures around us. Dapat po ay tumindig tayo at manindigan sa kung ano yung sinasabi ng Bible at hindi sa sinasabi ng mundo. Ang sinasabi ng mundo ngayon ay okay to, 2024 na ngayon, pwede na itong gawin, normal na to sa panganganan ngayon. But then if the Bible says it's not, then it's not. Kahit sabihin ba, kahit mas marami pa sila nagsabi nun, the Bible is still, yun ang ating doon natin kinukumpara. Kumbaga, if this is the statement, palagi nating ibalik sa Bible. Tama ba to? Dapat sa Bible pa rin natin kukunin kung ano yon. And para hindi tayo magkompromiso sa buhay. Amen? So, what's next, Joy? Sabi ng Numbers 14 verse 30, not one of you, okay, ito yung nangyari. Not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Sino ang sinabihan nito? Yung 10. Yung 10 po na yun, again, sasabihin ko, mga rulers po of each tribes, mga leaders. But then, sabi ng Panginoon, not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb and Joshua. Kasi nga, kung ako lang bakit kita papupuntahin doon? Takot ka nga. Bakit ko ibibigay sa iyo yung promise land, ayaw mo nga? Same thing po sa atin. Bakit ibibigay ng Panginoon yung one day natin or promised land natin kung tayo mismo is may kung tayo mismo ay takot or may pag-aalinlangan. Ang kailangan po ng Panginoon sa atin ay yung mayroong firm na panindigan sa Kanya. Because disobedience and lack of faith result in missing out God's promises. Sayang po. Andun na sila, nakita na nila. But then, naunahan sila ng takot. Naunahan sila ng kaba. Nakalimutan nila na yung Panginoon ang kasama nila. Di ba? Again, if mayroon tayong disobedience, ayaw natin sa kung ano yung commandment ng Panginoon, or meron tayong lack of faith, we miss out His promises sa atin. Sayang. And I tell you, yung promise nilang Lord ay hindi nawawala. Andun pa rin. For those who please Him and do not compromise. Kaya nga si Caleb at si Joshua lang yung nakakuha noon. Kasi sila lang yun ang The Israelites who doubted and rebelled were not allowed to enter the promised land.
highlighting the seriousness of compromise and disobedience. Kaya kaya ngayon dapat i-reflect natin, tingnan natin ating buhay. Tingnan natin kung nag-compromise ba tayo or mayroon ba tayong disobedience na ginagawa. Kasi nga, hindi pwede na ang prayer natin ay ganito, but then ang gawain natin ay ganyan. We are praying for this one, but then ang ating buhay or the way we live our life is hindi na ayon sa kung anong gusto natin. Like for example, gusto natin ng healthy lifestyle. But then yung kinakain natin hindi naman healthy. Hindi tayo natutulog sa tama. We are praying, Lord, thank you at bibigyan. Thank you, Lord, sa magandang pangatawan. Thank you, Lord, sa healthy na. But then, ang ginagawa natin, laging nagpupuyat, hindi kumakain ng ayos, hindi nga nag-exercisyo. So, hindi pwedeng ganon. Amen? So, baka yan yung naghihinder sa atin na ma-receive kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. And, sabi po ng Numbers 14 verse 30, diyan na ba tayo? Joshua 3 verse 5, sabi noon, Then Joshua said to the people, Sanctify yourselves for His purpose, for tomorrow the Lord will do wonders or miracles among you. Sanctify yourselves for His purpose. For tomorrow the Lord will do wonders and miracles among you. Si Joshua, hindi dahil alam na niya na makakapunta siya sa promised land, but then siya mismo, hindi siya naging ganun kakampante. Siya mismo, sabi niya, sanctify yourselves. Yes, ang promised land is andyan na, tutulungan tayo ng Panginoon, but then meron tayong gagawin as His people. So tayo, ang promised land natin ay andyan na, paparating na, but then we need to be sanctified for His purpose. Dahil, again, hindi magdudwell ang Panginoon sa lugar kung saan ito ay hindi ganoon kalinis. He will not dwell sa place na marumi. That is why we need to be sanctified. So that He will use us, He will lead us to the promised land na sinasabi niya. Amen? Amen. And lastly, dito tayo magtatapos. Bilis ba? Sabi ng Isaiah 40 verse 31, sabi doon, But those who hope in the Lord will renew their strength. Sabihin po natin sa katabi nyo, the Lord will renew your strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Along the way sa papuntang promised land, maraming manggaganap, maraming hardships, maraming ginagawa ang kaaway para hindi natin yon makamit. But then, the Lord said in Isaiah 40 verse 31, the Lord will renew our strength. Yung strength na meron tayo ngayon is for today. But then, the following day, He will renew us. Na tayo ay, sabi niya, He will soar on wings like eagles. Ang galing. He will run and not grow weary, and He will walk and not be faint. The Lord, as a testimony na po, ang Panginoon ay kailanman hindi siya nagkulang sa amin, sa aming pamilya. May mga times siguro na medyo nahihirapan, but then at the end of the day, andun yung panalangin niya. At the end of the day, or bago matapos yung araw yun, andun yung kasagutan niya. We just keep on waiting kasi Lord, sabi mo. We keep on claiming on God's promises. That is why, kaya namin, Lord, di ba sabi mo ganyan. Mahirap kasing mag-claim ng promises if alam natin na bigil tayo. Di ba? Like for example, if yung bata or tayo, di ba mahirap naman na pumunta yun sa kaibigan natin, sabihin natin, "Uy, mare," or pare, or kung sino man yan. Tapos maghihingi tayo ng
Hingi tayo ng favor. But then alam natin, hindi natin ginagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin natin. So, same thing po sa Panginoon, we can claim His promises if we do not do what He commanded us. Amen po ba? Kasi nga, while waiting, nasa process pa tayo ng papunta sa promised land. Nasa process pa tayo. Hindi pa tayo talagang fully andon sa promised land. Kung ang iba siguro ay malapit na, ang iba is kauumpisa lang, ang iba is nasa kalagitnaan. But then, hindi ibig sabihin nun na hanggang dyan lang tayo. We need to be in line with the Lord's commandment and His word. And while waiting on that promise, ito yung mga sinasabi natin. While waiting, ang number 6 is we need to please God. And number 7, of course, we do not compromise. Kasi masasayang yung bagay na para sa atin sana dahil lang hindi natin siya na-please at saka nag-compromise tayo sa world. Now, I want you to close your eyes. Close your eyes. And picture your promised land. Picture your future na kasagutan, your promised land mo. Yung one day mo, picture mo. And claim it in the name of Jesus. But then, kung yung picture na yan, hold on to that picture. Huwag mong hayaang ma-compromise ang buhay mo at mawala yan. Huwag mong hayaan na hindi mo ma-please si God at mawala yan. While waiting on His promise, work with it. Do not compromise and please God. Tumayo po tayong lahat. Tapos manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal at humingi ng lakas upang mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng tapang upang manatiling matatag sa aming pananampalataya at pasensya upang magtiwala sa iyong tamang panahon. Tulungan mo kami makita ang katuparan ng iyong mga pangako sa aming buhay. Salamat sa bawat tao nandito ngayon. Kayo po ang nakakilala sa kanila. Kayo po ang may alam sa kung ano yung promised land nila. Salamat po na makamit namin ito habang naghihintay kami nito. Salamat din po na ikaw ang ma-please namin at hindi kami mag-compromise sa mundo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.